Palibuan natin yung mga baka natin dito. Matagal na po sila na hindi na pilagbuan. Guwapo na naglawas yung kita. Mahaba yung kanyang ikog kaya madumi yung kanyang katawan. So yung may napakaduming katawan dito dahil sa haba ng kanyang ikog, kanyang buntot. Maganda na yung katawan sa ating mga baka dito mga kaprobinsya. Nagsimula na sila tumaba yung mga bago nating baka. Ito si Jinggoy, oh. Guwapo na po sa lawas. Nah,
Ginanahan lang si Bitas, oh. Ang laki na ni Bitas. Parang nagbago yung kulay niya. Umitim siya. Preskong-presko na si Bitas, oh. Sila naman. Hindi na kakasawang tingnan si Bitas, mga kapabisa. Malaki na yung kanyang katawan. Wah. Tatlo na pala yung nagkasani Bitas, mga kapabisa. Si Quinay, Bitang, at yung matapang natin na baka. Ilang tatlo yun ang kanyang nakasama. Yan. Tapos na. Pag wala silang ligo, pag himasin natin yung katawan nila, maraming mga balahibo na madala. Masama sa paghimas natin. Or maraming mga balahibo na natanggal. Mabait siya ngayon. Hindi siya umilag. Para nagustuhan na niya yung pag-ibig natin sa kanya. Wala nang balahibo. May masama pero kakaunti na lang. Next, silim na naman. Ay! Maligaw na po tayo haplas-haplas po. Maligaw na tayo, hugas-hugas ba? Kare. Bayi itong duha? Bayi itong duha? Babaw. Ato pa kaning siyang duha, dingin na ni. Dingin na ni? Kaya yung bako yung usa? Wala pa, di ba kita dalong gana dire?
Bako. Ang gwapo rito? Ang kukulo ka, 40. Ay, ikaw, magkasado ka. Oo, kana. Dili na to, wala lang. Sino o de Surya? Nagbisita tayo dito oh. Sa barangay namin. Si Nung Yuli, yung anak niya. Hindi ko na nakilala kasi nung umalis kami dito, maliit pa to. Pero ngayon, dako naman kaing tao. Mahilig sila sa kambing at gusto lang mag-abil sa ating kambing dito. Isa lang yung gusto nila, so yung babae yung binigay natin. Yung brown head. Pero mura lang yung binta natin kasi presyong kaibigan, presyong kapitbahay. Oh, silingan. Inanak sa papa ko. Oo, kuan. Yung papa ko yung kuan. Sorry, Tagalog anak ning kinugos bitaw. Inaanak. Inaanak. Oh, inaanak. Kaya kumpare to ni papa. Pero wala na si papa. Mga alaala na lang nila ni papa yung natira. Mga kuan nila kagahapon. Mga nagdaan. Mga nagdaan. Kasi dati po tubo yung tinanim namin dito at siya yung driver. Napag-usapan pa namin kanina yung mga pinagdaanan niya dito. Mahirap dana. Napakahirap yung daan. Tapos yung unit niya, kuan lang. 6-wheelers lang. Oh. Oh. Pagawa sa ulo. Mo barbell pa ina bugto na gani. Ya, salamat kayo. Balik na lang usa dia. Oh. Dali na akong kunin. Till next time. Si Diyos mga kaprobinsya, oh, natuto na. Parang pareha na sila sa ating kambing na buwer dati, yung blackhead. Ulas lang. Dalawa yung nagustuhan nila. Yung isa dito na brown head. May pambili na tayo ng kuan, feeds. Gusto na nila na magsimula sa pag-alaga ng kambing. Puro babae yung binili nila. At marami naman tayong mga kambing dito na mga babae din. Okay lang kahit magbinta tayo. Kasi may 3 tayong kambing na babae. Yun po ang kapalit sa kanila. Mga babae na mga maliliit pa. Yung andito oh. Mga ganang klase naman yung anak niya. Mga babae. Tapos may isa doon na anak ni George. At saka yung isa dyan na buntis. Baka sana lang babae din yung kanyang anak para kahit nakabinta tayo ng mga dumalaga na kambing, may kapalit naman. At yung mga medyo native dito na mga kambing natin, yun naman ang sunod natin ibinta. So ngayon, may pambili na tayo ng feeds para sa ating mga alagang kambing. At dalawa lang yung naibinta natin. Ito po mga kaprobinsya, kung sakaling hindi siya maglandi, pwede din natin sa ibinta. Napakalaking kambing. Ako guys ya, hindi siya naglandi at parang buntis sa tingnan pero yung didi niya walang laman. Hindi ko po inakala na makabinta tayo ng kambing dito ngayon. Nagpaligo lang tayo sa ating mga alagang baka doon, tapos dumating sila. At nagustuhan po nila yung kambing natin kasi mga malalaki yung nanay. Ito yung isang nagustuhan nila at malaki din yung nanay niya. Si George oh. Parang baka na yung kanyang liig. Ay pamitay ba? Bata pa to si George mga kaprobinsya. Nasa mga 1 taon pa lang siya. So nga yung parintaasa na. Ito, dati mabait ito si George. Pag palabasin natin, palagi lang nakabuntot sa atin. Pero ngayon, awa na. Kanding lagi siya. Marami tayong kambing dito ng mga lalaki ngayon. Dito po may 2 tayong lalaki. Yan. Tapos may mga maliliit pa sa labas. Kailangan ako yang ilagay sa kulungan. Kung sakaling lumaki na yung mga kambing natin dyan, ng mga bagong panak, palabasin namin yan. Tapos yung mga lalaki na kambing na nasa labas, yun na po ang ipasok natin. Para hindi sila ma-inbreed, para hindi nila makasahan yung mga kambing natin ng babae. Sa sunod na lang natin ipagpatuloy yung pagpapaligo sa ating mga alagang baka doon.
gumanda yung katawan sa ating mga baka na napaliguan natin. Lalo na si Kuan, si Lemer, pag malinis yung katawan niya, napakaganda tingnan. Yung mga kalapati natin, oh, naligo. Mahilig din maligo yung mga kalapati. Ha? Kapag-kapapod. Sa ngayon po, dahil marami na tayong alaga, puro kulang na yung mga kuha natin, mga kubo. Yung kubo ng ating kalapate, yung ating baboy, kulungan ng ating baboy, yung kubo ng ating kambing. Dahil patuloy sila sa pagdami. Akala ko po mga kaprobinsya, dalawa lang yung mga maliliit nating rabbit. Marami pala sila, oh. Nasa labas lang. Yan. Buti na lang hindi sila hinahabol ng aso. Napakadali ulihin yan ang aso natin. Ginawa po namin free range yung ating mga rabbit ito. Malaya po sila makalabas, pero bumalik lang naman sila doon sa bako nila. Hello. Napaka-cute sa rabbit. May kulay itim din na rabbit na maliliit. Saan kaya nagpunta? Hindi siya mailap, oh. Yung iba pag makakita ng tao, tumakbo agad. Pero siya, nagpa-video lang sa atin, oh. Napaka-cute. Hello, ito na. Tingnan po natin yung ating mga tanim dito. Yung ating mga tanim na kalabasa, ukra, may watermelon din. Tingnan natin kung sumibol ba. Wow, sumibol na mga kaprobinsya, oh. Kailangan na ito na lagyan ng pataba. Yan po. Sumibol lahat yung ating tinanim. Lagyan natin ito ng pataba sa sunod ng mga araw. Tapos diligan natin. Lagyan natin ng sprinkler. Yan, oh, sumibol lahat. Ako po yung nagtanim dito. Tapos may watermelon dito sa kabila. Watermelon. Buhay din, oh. Pero mukhang hindi lahat. Watermelon. Mga ilang puno lang to. Mga ilang sachet lang yung nabili natin. Tapos dito sa kabila, okra. Yung okra na medyo matagal na nating stock na binhi. Yan. Kailangan na rin na lagyan ng pataba. Hindi magtagal dito. Magka-harvest na tayo sa ating mga tanim. Yung okra napakadali lang mga kaprobinsya. Mga ilang buwan lang yan. Namunga na. Pagkonsumo lang yan dito sa amin. Sa ating mga kasama. At yung ating mais, yung ating sweet corn, napakaganda tingnan, oh. Yung una kinain to ng uod, pero isprehan natin para hindi siya tuluyang makain ng uod. Napakataba po sa ating mais. May ilan pa dito, oh. Inatake pa rin ng uod. Isprehan natin ulit yung mga mais na may kuan uod, oh, katulad nito. Natumba. Sayang. Tumba. Hindi na ito mapakinabangan. Kung hindi pa siguro natin na-sprayhan agad yung ating mga mais dito, siguro kinain na to lahat ng mga uod dito. Kahit nag-spray pa tayo pero may uod pa rin, oh. May mga pinula pa kami doon, yung mga talong
na ibinigay ni Sir Paul. Yung iba sumibol, yung iba hindi. At yung ating luya dito, may ilan din na hindi sumibol. Nagtanggal na kami ng damo dito, gandahan lang yung pagtanggal. Yan yung luya natin. Yung ibang damo nabuhay lang. Yung natanggalan ng damo mga kaprobinsya, lagyan na natin to ng pataba. Pero hindi pa ito nalagyan ng pataba, baka maging green lang yung mga dahon nila kung malagyan na natin. Pero iba yung panahon dito sa amin ngayon, napakainit tuwing tanghali, grabe. Pero inita yun. Pwede nang lagyan ng pataba yung ating mga tanim, yung ating maloy. May ilan dito na walang sumibol na luya. Taniman na natin ulit. May simila tayo dyan na nabili. Sumibol na yung iba. May mga sahan, may mga salingsing na. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta sa ating mga tanim dito na luya. Kita ba tayo dito or hindi ito magkaalaman? First time pa natin dito na magtanim ng maraming luya. Kadalasan po pag magtanim tayo dito pang consumption lang. Medyo marami po yung nabili natin dito na similya or pangtanim or binhi. Nasa mga 160 kilos kung may tanim lahat. May 50 kilos pa tayo doon pang puna sa mga luya na hindi nabuhay. Kasi yung iba parang nalata lang, hindi sila nabuhay. At yung tubuhan dito, yung katabi dito sa aming area, hinarbis na. At dito po kami nagkuha ng kumpay. Anong subrod? Nagkuha siya ng kumpay. Yung mga niyog namin, oh. Malaki na yung mga tanim natin dito na niyog. Ito yung kaunahan natin tanim dito na mga niyog. Yan na. Tagko na kayo. Parang kailan na tayo dito nagtanim. Pero mga 5 years from now siguro mamunga na to. Yan po maganda, tanim lang tayo ng tanim. Hindi natin mamalayan pagdating ng panahon, mamunga na pala yung ating mga tanim. Dito po sa ating area, kung nabuhay lang sana lahat yung mga tinanim natin, marami na. Yung mga niyog dyan, marami na tayong natanim na niyog. May mga prutas din tayo na tinanim. May avocado, may langka, may rambutan, may buungon, may lansones. Pero yung iba hindi nabuhay. Magkuha tayo ng tubo, bigay kay Goy-Goy.
Paborito ni Goy yung tubo. Mga bingala natin oh. Sinubukan po natin na mag-adobo sa kanila, sa ating mga bingala. Masarap po mga kaprobinsya. Basta bata pa. Dalawang bisis pa lang kami nagkatay ng bingala noong unang nilitso namin. Yung pangalawa yung inadobo. Pero okay yung lasa niya, hindi siya malansa. Dito po yung pinunla namin oh. Mga talong, yung binigay ni Sir Paul Perez. May kamatis, yung iba hindi nabuhay. Yan. Ipaararo natin ulit yung lupa natin doon. May bakante pa. Tapos doon natin to itanim. Talong. Iba't ibang klase talong to. Galing to kay Sir Paul Perez. Sir, maraming salamat. Ito na po yung seedlings na pinadala mo. Pero matagal po namin napunla. Yan siguro ang dahilan kung bakit hindi sumibol yung iba. Kainin po natin yung ating koi. Pinalitan po namin yung tubig nila. Yung ating hito dito, ilan lang yung natira. Niluto po natin. Siguro nasa mga lagpas 10 na lang yung natira sa ating mga hito. Tilapia, marami tayong tilapia. At saka dito po, marami na rin tayong crayfish dito. Hindi pa namin nasubukan na mag-harvest ito ng crayfish kasi nung una, medyo napakatagal na ubos yung tubig. So sa sunod, kung sagaling tanggalin naman yung tubig sa ating pan dito, dapat umaga pa lang simula na yung pagpasuyop sa tubig para pagsapit ng hapon wala ng tubig na natira. So napakadali lang natin mahuli yung mga crayfish dyan. Nung sinubukan natin na tanggalin yung tubig dito, marami na tayong crayfish na nakita sa ilalim. Tapos may mga maliliit pa. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin oh. Manok, adobo sa gata. May kanin. Tapos may saging. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kaya likit man siya. Namak ito. Ano yung mana ito dulu dong sa pelakaw dong? Mas kasal ba? Ay ba? Ha? Ay duduk niya. Ano ito makaduduk kong tangan? Ano yan ang paglakaw? Ano makayuyuan? Matulog ng lakaw. Matulog lakaw. Ano mo sabi oh? Ano ka maglakawan pa? Hindi ka? Kaya may pula. Bantiwag ang nanay mo si Iko niya. Ikan na kayo. Basikin mo lang ito, mamura ka po kapag akumbay mo na. Taglong to. Ikaw ko abang mo lang.
Sige, pasok mo lang. Bayong hall. Hindi na nangyayabit mo managit dito daw. Hindi na nangyayabit mo managit dito yung Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi na comments, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Shoutout kay Calvin Nuscal Valencia. Shoutout Harana Family from Antipolo City. Shoutout kay Jumili Dangan. Shoutout kay Jimmy Antinero Balintogo from Riyadh. Shoutout kay Jaime Alapap. Shoutout kay Nabuhing Bulanon from Bohol. Shoutout kay GB Baring from Calgary, Alberta, Canada. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.